tama ho ba ang pag-aanalisa na ang danger dito po, no, kung sakasakali na talagang may itinatago na mga malalaking bank deposits na mahirap ipaliwanag ang Vice Presidente, ang danger dyan is that kapag tumuloy ka sa trial, malantad ang lahat ng ito, yun na po ang pinakamalaking danger ho dito sa katauhan po ng ating Vice Presidente. Tama po yan. Ngunit, hindi ibig sabihin na kung wala ng impeachment, hindi mo na mailabas yun. Dahilan po mayroon tayong ombudsman. Alright. Opo. Pwede po magkakaso sa anti-graft court tungkol dyan. Pero ang ombudsman ho ba, meron siyang poder po to subpoena bank records or paano po? Mayroon po. Mayroon siyang kapangyarihan. Ombudsman. Yes. Dahilan po ay ang Sandigan Bayan ang may kapangyarihan dyan pag nagkaroon na ng anti-graft trial. Opo. Yung ombudsman kasi is just like a fiscal na siyang mag-determine kung mayroong kaso for violation of anti-graft. Yung administrative power ng ombudsman to dismiss a public official, in this particular case, magiging academic dahil nag-resign na yung impeachable official. Oo nga po, kasi nga kung nag-resign na po si VP Sara dito, so hindi na siya public official. So, ano po magiging jurisdiction dito ng ombudsman doon sa sinampang kaso nila Sunny Trillanes? Ito po ay, kumbaga, during the time na siya po ay naglilingkod sa gobyerno, pero nasaan po yung poder nga to subpoena bank records mismo? Sandigan Bayan o ombudsman? I cannot answer that immediately, no? Ngunit ombudsman man o Sandigan Bayan, hindi ibig sabihin na nag-resign na ang isang kinatawan ng pamahalaan ay wala ng jurisdiction ang ombudsman o sandigan. Dahilan po yung assuming na mayroong ginawang pagkakamali, yun po ay nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan o ng ombudsman. Dahilan po public officer noong yung akusado. Sa katunayan, kahit po ikaw ay private sector, kung mapakita na may conspiracy ka with, nag-conspire ka with public official to defraud the government, kahit ikaw po ay private sector, pwede ka pong kasuhan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Example, yun pong flood control anomaly. Yung mga contractor po, kahit sila po ay hindi tao ng gobyerno, nasasampuan sila ng kaso sa ombudsman. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.